wala kang dating. Tapos ang pati mo sobra, itong dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, men. Gusto mo talagang pumorma. Laglagan Rap Battle League Sulong Tournament 2. Andito pa rin kami ngayon sa Federal KTV Bar. Yon, maraming salamat, boss, sa pagpapagamit ng venue. Siyempre, Husay Clothing, Rap and Rap Clothing, at iba pa. Langgit mo na lahat. Yun, shoutout nga pala, JMJ Builders. Pagawa na kayo ng bahay, solid mga gawa ni parang JJ, yun. To, sulong tournament! Naglagan mag-ingay para sa parating na laban! Yung sa kanan ko, galing pang Paranaque, mag-ingay para kay Nicola! Sa kaliwa ko naman, galing pa ng Quezon, mag-ingay para kay Lilden! Lilden, shoutout lang MMXNN Clothing, Siren, saka sa Maginaw. Yan, shoutout nga pala syempre sa Tatak TK, Maharlika, yon. Husay. Syempre sa Rapugutan. Special shoutout yan sa Barabara kay Iba Rosina. Yun, Shengan Siomay. Siya yung siomay. Lagi ko nakakalimutan kasi ang sarap. Yan, tahimik lang ah! Game, Dahil ng Tosker, si Lilden, pinili mauna si Nicola, unang banat kay Nicola. Game! Last January, galing malayo-layong probinsya. Nakakapanibago pagbalik ko ng Manila. May tangan-tangan na naulos sa pagbuhat ko ng liga at yun Cavite, Laglagan. Dito magnanakaw ng corona, Laglagan game! Wala dapat acapella tour na. Di ba Ace, totoo? Dapat yung may beat lang. Kaso naghamon ako o humingi ng rematch kay MJC. Tour na sana kung maaari at ibinigay as you can see. Patunay na yung Ace sumusunod sa hari. Kaso boring. Nasa kabilang bracket si MJC. Nandun din si OG. Sa kanila bakbakan talaga. Samantalang sa akin, after Lilden hanggang finals, bonus round na oh. Walang kwenta yung sunod. Yan yung simpleng nabuod na yung next pre, parang madre, madaling mapaluhod. Pero bago sila, dito muna tayo kay Lilden. Lilden? Talaga? Tangina. Ngayon lang ako nakakita ng Lil na. Mataba, Lilden pangalan mo, tas nagpataba ka ng ganyan? Gago ka ba? Awit ba? Baka Lilden kasi pandak tas Lilden yung size ng utak niya, tangina ka! Ang hirap mo sulatan. Nakakabobo yung pangalan. Mukhang hindi pinag-isipan. Napaka-boring mo kalaban. Pilit na pilit mga tugmaan. Hapit na hapit pa yung pormahan. Hapit na hapit pa yung pormahan, di na nga tugma sa itsura ngalan yung tugma mo pa, tsambahan, di kita dapat papatulan. Kung di tayo nagtapat sa turna, wala akong balak na tapakan yung nadadaanan kong basura. Di ka makakaranas ng paggalang. Di ka makakaranas ng paggalang. Walang respetong makukuha. Madugo yung gusto kong kamayan. Si Katuna! Kaya nga, tadyak sunod-sunod. Sa pag-iwas walang tsansa. Katawan magpupuro bakat ng paa parang dinaanan ng nagmarcha. Ganyan pagpaangat, walang sipang magaan. Katadadyak buong puwersa parang padabog umakyat ng hagdan. Kaya nga sa laglagan, nakipaglaglagan at ang kalalabasan. Itong malalaglag, itong tagalaglagan, ito'y bawi ng rap pugutan, o bawi sa naging collab. At yung paggante, mapait, mag-isa kong itutumba yung mga MC ng laglagan. Yun yung tunay na domino effect. Time, bawal. Yan, unang banat. Ang ba ito tungkog mo eh, no? Yeah. Okay, papakita kita. Bago tayo dumako sa labang pisikal, like kung mas malaki ang suso niya kay critical. Sulong tournament, first round, bala ko sana mag all in. Not until nalaman ko ang kalaban ko, another bonjing.
Palag naman sana kahit anong laro ni bossing, basta no coaching kung ang gusto mo boxing. O boxing, sa ganyan ay pumapalag ako. Tsak manghihina ka sa akin at sa mga gagawin ko sa'yo. Una, magpapahabol ako na magpapahabol, walang pwedeng dumikit sa lubid. Kapag nauhaw ka, pagsasasapakin ko yung mag-aabot sa'yo ng tubig. Pangalawa, magpapahabol pa rin ako hanggang sa maikot natin yung ring. Kapag sumunod ka sa akin, magrereklamo ako kay Rep. Rep Traveling. Pangatlo, di ako magsasawang magpahabol. Kahit mainis sa akin ang crowd. Tayo na pag ako tinamaan ng suntok mo, hihingi ako ng foul. Pangapat, sige maghabol ka pa rin sa akin. At pag sa hingal, napaluhod na siya, doon na ako magtatanong ng, Jo, ano, pagod ka na? Mahilig yan gumamit ng English punchlines para makuha Pilipino, pwesa. Itong suntok na tatanggapin, purong suntok ng Pilipino, itong iho, 7,000 piraso, mga linya tatagos na parang pinapalaso habang pinapasalo. Sa'yo mga panaeto ako tong matawa malas sa tanas to, puta marahas to, pinapanood ang palabas ko habang dinudurog lang kita sa bagay na pinakamalakas mo! At nung laban niya ng siren, takin na yung suot kakaiba ang team. First time ko makakita ng burning kulay green. Imagine, dark mode siya tapos ang suot niya all green hanggang ulo. Kung di ka kilala doon, mapapagkamalang kang puno. Tangin ng puno to, ang pangit, mukhang luma. Sarap mong pagbababatuhin kahit wala kang bunga. At dahil Valentine's Day ngayon, Happy Valentine's sa lahat. Pero dito sa nakausli ang uso. Sige, rounds mo na. Ibitaw mo na yung linya mong mga wasa ka ng puso. Papahabol daw siya sa akin. Kaya mo ba? 4 lines lang yung flow mo, hinihingal ka na. Pili ka sa bars, di ba? Hanggang may rounds ko. Nung binigay sa akin si Lilden, nasabi ko, maliit na bagay. Literal, ito patunay. Tangina Ace, yung matchmaking mo sablay. Double meaning kagad pag sinabing yung kalaban, di ko kapantay, pandak. Ang hirap mo kausap, talagang nakakagago. Last event, pag kinakausap mo ako, yumuyuko pa ako. Ang pangit mo kabanding. Nakakangalay, naku po. Try nyo siyang kausapin. Para kayong nakipagkwentuhan sa nakaupo. Pero may perks yan. Di yan madaling magkasakit kahit malakas yung ulan. Paano ba naman, basang-basa na kaming lahat, naaambulan ka pa lang. Tangina kasing mukha yan, mukhang senior tapos yung height niya pang prep. Di nga niya alam ano itsura ng ibabaw ng rep, alam mo? Alam mo? Sisihin mo, magulang mo, bakit pinanganak kang ganyan? Sobrang liit mo, nung sinilang ka daw puta, pinagpag ka lang. Oo, nung sinilang yan, talagang lahat na bigla. Nung malaglag siya sa lapag, muntik na siyang mawala. Pero tama na jokes. Di ba sabi ko kanina, tiyambahan siya mag-rhymes. May pruweba akong dala. Sabi mo to, di ba? Sumisid pa sa dagat para hanapin si Poseidon. Ang misyon dalin sa lupa at agawin kanyang trident. Poseidon. Trident. Tangina mo, Lil Dent. Niray mo yung trident sa Poseidon? Wala na bang ibang tugma beside doon? Di ko magets anong connection, nakakabobo presentation. Oo, yung punto niya may correlation, kaso yung rhyme walang connection, di tugma delivery, parang naging bato yung cellphone, anong tugma pa sa Poseidon? Pwede nga ko yung salongga sa Tondo, ikaw yung salongga sa Miss Saigon, o kaya insekto na nabaygon, buong nilunok ng Falcon, Phantom, Bison, Lock-on, Smith & Wesson, pistol, carbon, pwede ring nylon, neckline, hang-on. Teka lang.
Di kayo nitutuloy, huwag mo masyadong yung isipin. Pinakitaan lang kita ng multi na hindi ka may bibitin, tangina ka! Kaya nga di mo ko pwedeng angasan, gago yung attitude ko sa laban, Dennis Rodman, yung ball handling Iverson, athleticism Michael Jordan, yung longevity Lebron, step sa tres pagposte Duncan, kahit sino pa umarang siya O'Neal to pagbanggaan! Ano, nagets mo yung punto? Sa kokote bumakat? Na paano ka lalaman kung yung iba't ibang estilo ay gamay ko lahat? Kaya pwede tayong magtapat sa jokes, magpatawa hanggang sa dulo. Kaso puro bars ka pala, pwede tayo maggubusan ng bara. Magbutasan pa ng sintido. Pero kahit anong mapili, isa lang sinisiguro, paano lalamang yung asa lang sa iisang estilo. Time, tangina mo! Time. Bakit? Four lines pa lang daw. Hinihingal na ako. Tangina mo, bayot. Pag nagkatakbuhan dito, mas mukha ka sa akin hindi aabot. Tapos namuko na siya ng rhyme. Grabe si Buddy. Poseidon sa Trident, parang sinabi mong di mo kilala si Saki. Game. Nicola Akata. Parehas lang yan may Nico. Pero diferensya sisilipin. Yung diferensya sisilipin. Parehas lang yan may depekto. Kung inyong iisipin. Idikdik pa natin yung punto. Kung kayo papipiliin, Nico na sira ang ulo o Nico na sira ang ngipin. O ano? Saan? Sino? Bakit? Ang pangit mo naman. Yo! Pipito my friend! Buhay mo na pala sinusugal mo sa lente. Kung itataya mo na lahat, isagad, wag lang 20. Umaasang makuha niya yung jackpot, kaso hindi yan po pwede. Oo, kamukha mo si Pepito, pero hindi mo kasing swerte. Kasi unang round, ako kalaban. Di ka naaabot pa sa trono. Kamukha lang yan si Pepito, pero malabong manaloto. Tangin ng kalaban niya, vampirang bumabattle rap. Yung highbugs mo ang patunay na buong buhay kang puyat. Sa edad niyang yan, di pa yan nakakasimba. Ni isa, walang paltos. Ito magandang kasama no? Literal na may takot sa Diyos. Mukha kang tiktik sa pagsapit ng takip silim. Kahit si Belo, di kayang sabihin I can fix him. Yung body, sobrang fluffy, parang whipped cream. You're so fatty, parang fat naka-built-in. Di ka fit in kahit sa big screen. Lamang to sa akin kung usapan lang screen time. Matagal ka nang expose sa scene while I'm watching from behind. Kaya ngayong nagkatapat na tayo, labis akong nagtataka. Kung mabilis ba pag-usad ko o sadyang napag-iiwanan ka na. Habang tumatagal ako sa underground, ay aking napupuna na mahiwaga ang battle rap, hindi lahat ng nasa unahan na uuna. Kasi nung ako natapatan ng liwanag, electrifying parang solar sa sistema. Yung dating nanonood lang sa inyo, ngayon sumasabay na sa eksena. So stop acting like you know my pain. Lines ko ba yun? Hindi yata akin yun Pero sakto lang yan dito sa Feeling Famous na Bilata. Pinakita ko lang yung Daniel, batuhan ng linya yung umaastang sikat. Ganun lang mag-bars, Nicola. Hindi lang basta bars, ito'y bars from Barcelona. Time. Na? Time. Rimba natin. Pag nagtakbuhan daw, mauuli ako. Malamang madaya ka. Takbuhan ng usapan malamang gugulong ka. Expose na daw, madagal na daw akong expose. Yun yung sabi ni Gago. Hindi ka na-expose kasi walang internet sa inyo. Naalala mo yung sinabi sa akin ni MJC? Ubus na sundalo ng laglagan kaya tinapatan ka ng general. Inisip ko kung anong ibig niyang sabihin. Inisip kong mabuti kung ano yung punto at anong ibig niyang sabihin. Nalaman kong masyado akong malakas para sa mga MC ng laglagan at siya na lang yung pwedeng tumapat sa akin. Kaya kayabangan pa rin ba? Kung sabihin kong mga bobo kayo?
Kung nanggaling pa yan mismo sa pinaka-top tier ng liga nyo, kita mo? Kita mo yung nag-angat sa akin na yung bida nyo pa mismo. Habang mga extra ay ito nagpapabibo. Kala mo kung sino, masyadong agresibo. Kala papalag, sa bibit-bit daw yung bayag. Pag pumalag, puro salag kasi buntot na iyang bahago. Duwag iyang sarap, mukhang burat pa yang sarap. Kaya taob yan sa lapag, didid pati bungo, barag sa body bag yung katawan yan, diretso! Tas walang kaso kasi ako yung lokal na may sariling batas parang federalismo. Cavite nyo yan, boy! At sa Cavite mo pa nilabanan itong taga Quezon na itaboy! Ibabalik sa pinanggalingan, o dyan ka na lang! Huwag ka nang manlaban! Total mawawala na rin naman ang papel yung Quezon kasi nga barya ka na lang! Ano, dama yung buong bayan? Gobyerno yung sisihin nyo. Ginawang barya para lang ipakita na pabigat lang kayo kasi may Quezon City na. Yung Quezon Province, di na kailangan, di naman sa pagiging bias. Siguro dapat burahin na kayo sa mapa o kaya palayasin ng Pilipinas. O kung di man mapalayas, puta, kahit ilipat man lang ng Visayas. Kasi walang kwenta yung lugar nyo, walang marunong gumamit ng GCash, real talk. Nanggaling kaming Tacloban. Dumaan yung sasakyan ng Quezon Province, ilang stopover yung nahintuan namin, walang cash in, cash out. Lahat pa ng residential area ang madaanan, puta, laging blackout. Pero again, gobyerno yung sisihin nyo. Di kayo natutukan. Si Heb Abi din naman kasi, yung city lang yung kinaladkad, yung probinsya kinalimutan. Tangina kasi lugar yan. Madilim, walang Gcash, walang signal, sa teknolohiya di man lang umabante. Tapos proud na proud sila. All this gold daw yan yung sabi-sabi. Well, total mahilig ka sa makaluma, mamamatay ka sa garote o tornilyo sa liig. Patatagusin ko yan side to side, tapos kuryente pa dadaluyin parang Victor Frankenstein, o binuhay ko ulit. At ang point lang yan, yung patay na hip-hop ng Quezon, binuhay ko lang. At kung nasusundan nyo, yung pinagsasabi ko, parang eleksyon yung mangyayari, tapos yung botante, hurado. Simula pa lang sinabi ko na ako yung magnanakaw. Kaya ako yung iboboto, tangina mo! Tayo. Muling banat, Lilden. Go! Sabi niya, ako daw ay gugulong lang. Yung linya niya, hinog na nga rin. Tangina kung tutuusin, mas bilog ka sa akin. Tapos pati yung bayan ko, sinali. Eh yung bayan nyo nga kadire, parang yak eh. Okay, kayo, good na. Sisimulang pelikulang titikto lang binubuo, estilo lang emisto lang pelikulang tinutuo, gigil tuman kiklik ko ang gatilyo bang inulo ko, tumimbuwang siniko nang sinimulang itodo ko. At kung siniko lang kulang tuman itong buwan tulad ng bobo, siniko lang kulang binuuhan ko lang ng holo. At kung usapang barel, isang putok lang, di na kailangan pang umulit. Malasay sa Montano, asintado ko sa bulit. Unique ang aking branding, sureball magmanipula. Tsak may tutumba kapag sumipat na ang MMX na Nicola. MMX na yan, shoutout nga pala, may bago silang product, yung cup bag. Order kayo. Ito na ba yung malakas? Tangina, parang buwang. Yung binigay niyong Nicola, ko lang. Pero balita ko, madalas kang hanapin ng barangay sa tambayan. Kasi buha ka ng ina ka, mahilig ka mangulekta ng panty sa sampayan. Walang patawad dyan si Loco, lahat kukunin kahit paiklip. Proud pa sa katangahan niya, ganun daw yung panty trip.
Grabe ka, bro. Hindi, malala ka na kung iisipin. Hindi ka na kaya sa pakiusap, kailangan mo nang i-briefing. Kaya pala sabi mo kay Lane, mali ka nang binabangga mo. Yung pagpalag mo insane. Ako yung driver na kaskasero, walang paketo sa lane. Ang ina, kamote, kabwisit. Oo, kamote ka kasi mahilig ka sa singit. Kaya ka Kaya ka tinatalo ni Makoy kasi masyado kang abdoy. Paulit-ulit na tinalo, tinaboy. Nagmistula kang ilis na pinuputukan lang ng Makoy. Kung sa bangis, yung estilo ko pang 3 kilyon. Kaya paano ka sa akin nuubra kung nilalapa ka lang ng dili yun? At patapos na. Salamat sa lahat ng... patapos na. Ito. Sana nagustuhan nyo yung mga linya ko na piling bitbitin. Salamat sa lahat ng pumunta, nanood. Dito nyo na piling kiligin. Tandaan, kahit may lil to sa pangalan ay kaya kayong pabilibin. Dahil di ako yung lil na pwede nyong maliitin. Yan, lagi mag-ingay para sa laban nila! Sulong Tournament 2. Lilden vs. Nicola, mag-ingay para sa laban na yun, no? Pero ang boto ng Rado! 2-1! Konting dikit lang, mag-ingay! Para kay Lilden! Judge! Shoutout kay Lilden, shoutout sa Laglagan, shoutout kay OGJNC sa TPS Trend Crossroad. Shoutout kay Eric Din pumunta dito sa Ramadan. Yan, shoutout lang ulit. Salamat sa MMX and Mabisa. Mabisa yung MMX. Yo, C9, binoto ko 1 and 2 si Nicola, pero no doubt yung round 3 kay Lilden yun. Siguro ako lang yung nag-iisang bumoto sa kanya. Although okay din naman kasi talagang diit lang. Pero kung isa pa sigurong malakas sa 2 round na nauna nila, baka nagbago rin yung decision. Yo, Paldogs, binoto ko si Lilden. Sa round 1, para sa akin, kay Nicolas yun. Basta yun yung pinakamalakas niyang ano doon. Binasi ko kasi yun sa punchline count. Ang daming punchline na binitawan ni Nicolas doon. But sa round 2, yun, lumakas na si Lilden. Nakita ko yung pagiging kwela niya lumabas na. So parang mas nagustuhan ko yung mga binibitawan niyang linya, mas nakakakwela. Although si Nicolas, pumapunchline pa rin naman yung mga ginagamit niya. Nicola, yun, si Nicola, yung mga binibitawan niyang linya is tumatama rin naman dito kay Lilden. Sa round 3, ito yung pinagbasihan ko na talaga. Kumbaga akala ko kuha na ni Nicola yun kanina. Kasi anda kasi yung mga niya, yung kagaya kay Heb Abi, di ba? Kinalad ka din, di sinama yung probinsya. Lakas sa mga punchline din ito. Kaso, nung rumibat na to si Lilden, doon medyo naguluhan ako, pero mas naging kwela talaga yung mga punchline ni mas nakatch niya yung yung loob ko, yes, yung attention na ang dami niyang kwela talaga, nakakatawa siya sobra, kaya binoto ko sa round 1 Nicola, round 2 Lilden, round 3 yung pinaka-final Lilden. Yo, Rusty J. Gandang gabi, Laglagan. Para sa akin, legit lang ang hirap i-judge ng battle na to kasi parehas talaga sila magaling doon. Pagka nakakagulat din yung battle. Pero round 1, para sa akin, dikit yun. Sobrang dikit kasi nag-expect ako na kapag bumabanat yung isa tulad ni Nicola, parang sa kanya na eh. Pero pag bumabanat naman si Lilden, parang doon nila napapakita talaga yung mga mga todo nila. Then round 2, sobrang dikit din pero binigay ko yun kay Lilden, sobrang konti lang. Then round 3, feel ko talaga kay Nicola na yun. Una pa lang nung napakinggan ko siya, sobrang ayos din talaga ng pinakita niya. Pero nung bumitaw rin si Lilden, dun din parang nahirapan na talaga ako mag-judge. That nga wala akong ipaboto sa dalawa kasi ang hirap. Pero binigay ko na lang din yun kay Lilden kasi parang mas nakuha niya sa crowd konti. Yun, magandang laban, salamat.